Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang matinding bangayan ng mga kongresista. Ah, ibig bang sabihin nito kulang na ng control or influence or humihina na ang leadership ng Speaker of the House? Okay, i-remind ko lang, advertise, mayroon na tayong dark chocolate tablia, no? Ito lang ang kontakin yung number. Kaya lang habang mainit pang panahon, hindi mo na pwedeng magpadala sa LBC dahil natutunaw yung dark chocolate. Ang nandyan lang sa Cagayan de Oro or nearby towns ang madeliveran. Okay? Dito, in fairness, House of Representatives, napakabilis yung pagpasa nila ng mga bills, house bills. Then, karamihan, overwhelming yung approval. Kakaunti lang yung mag-against or mag-abstain. Ang pinakamabilis nilang pinasang bill yung charter change. Ang bilis. Wala pang 2 linggo ata, wala na, tapos na, pinasa na sa Senado. Kaya lang, pagdating sa Senado, walang nangyari. So, ulitin ko maganda yung samahan ng mga kongresista under the leadership of the Speaker sa karamihan, halos lahat ng bills na pinasa nila. Kaya lang, may isang bill na ngayon, grabe ang awayan. Yung isang faksyon, si Representative Edsel Lagman, sabi niya, ito yung kanyang the more vociferous detractors, maiingay, vociferous detractors are sore losers as they continue to trample on the clear and well accepted rule on the reckoning of the winning votes. Grabe ang botohan, napakalapit. Ito po yung controversial na absolute divorce bill. House Bill 9349. Nagbotohan na sila. Ako, napanood ko ito sa balita, video Gumanon na yung babae. Sino yung babae na nag-preside sa plenary? Sabi niya, 126 voted in the affirmative, 109 voted in the negative, and 20 abstention. Bill is approved. Absolute divorce bill. But later on, after 1 day lang ata, may kumwestiyon Parang kulang yung boto ng affirmative kaya hindi pa pasado. Nako, parang ito, nirereklamo ni Representative Richard Gomez. Sabi niya, tapos na, in-announce na yung bilangan. 126 yes, 109 no, 20 abstention. Kaya lang, after few hours lang ata, isang araw, kinorek, naging 131 na yung dagdag bawas. Naging 131 yung yes, 109 ang no, and abstain 20 pa rin. So, tingnan mo, napakalapit yung 100. Yung 126 muna tayo, 126, 109, ilan ang diferensya? 17? Yes, 17 votes lang. So, halos tie. Sana yung 20 na abstention, mag-vote sila para malaman. So, dikit na dikit. Kaya grabe ang bangayan nila ngayon. Okay? So, anong ibig sabihin yan? Yung influence and control ng Speaker of the House. To me, nandyan pa rin, kaya lang siguro ito, hindi niya pinakialaman. walang dictation. Ano na lang. Kasi, more on social and religious matter ito.
hindi masyadong political. Yung Chacha, political yon. No, bilisan nyo. Ganito yan, ganito, gano'n. Siguro may mga incentive. Mabilis. Ito, walang incentive siguro. Kailangan, kanya-kanyang boto kayo. Bahala kayo dyan. So, vote according to conscience. So, yung pumapabor sa absolute divorce bill na yan, ang leader nila si Representative Edsel Lagman. Dito naman sa anti-divorce bill, yan si Representative Richard Gomez. And then may isa pa si Lito Atienza, ito. Former Deputy Speaker and Buhay Party List Representative Lito Atienza. Sabi niya, he admonished the Senate not to join the congressional bandwagon and reject the bill because it will destroy the Filipino family, which is the genuine strength of our nation. Yan, nananawagan na siya sa Senado. Kasi, depende pa rin yan sa Senado eh. Pag hindi makapasa sa Senado, useless itong bill nito. I believe yung mga previous administration, Aquino, Duterte, meron ng mga House bill tungkol sa divorce. Kaya lang pagdating sa Senado, either hindi inaksyonan or hindi nakapasa. Hindi na-approve. Okay. Dito ako magbigay ng focus sa sinabi ni Representative Atienza. Sabi niya, the family is the genuine strength of the nation. And I agree. Ang smallest unit of our society is pamilya. Pag napabayaan ang pamilya, wala. Magkakaproblema ang bansa. Okay. Sabi ni Atienza, we have been through such political and economic trials and have always survived because of the Filipino family. Correct. The separation of some couples should not affect the welfare of the entire nation. Okay, may binanggit siya sa Constitution. Sa Constitution, Article 15, Sections 1 and 2, kalagay, recognizes the Filipino family as the foundation of the nation and that marriage as an inviolable social institution is the foundation of the family and shall be protected by the state. Sa buong mundo, correct me if I'm wrong, ang pagkakalam ko, tayo na lang sa Pilipinas ang walang divorce law. All other countries, may batas, pwedeng divorce. Pilipinas na lang ang wala. So I don't know, kanya-kanya tayong pananaw. Para sa akin, stick to the family, walang divorce. Para sa amin, mag 43 years na kaming mag-asawa sa aming married life. Nagdaan na kami sa matinding away. But, ang pundasyon namin, yung salita ng Diyos sa Bible. What God man joined, no one can separate. Naitatak sa aming puso't isipan yun. Kaya, sa grabing away namin mag-asawa, yung divorce is out of the question. Away lang dyan, tampuhan yan, bahala na. But then, sa tulong ng Diyos, mamaya yung away, napapats up, nagre-reconcile. Ito, buo pa rin namin pamilya. Kasi kung payagan ng divorce, ang number one na biktima, ang mga bata. Kawawa ang mga bata. Marami akong nabasang article sa US dahil open ang divorce eh. Karamihan yung mga youth na nagiging miserable ang buhay galing sa pamilya na nag-divorce. Kaya I don't know anong kapalaran ng divorce House Bill 9349. Sa Senado, alam ko, ang isang tututol dyan si Senator Villanueva
Kaya lang may apat na senador na nag-file din ng ganyang bill, divorce bill. I don't know paano nila i-reconcile sa House bill. But anyway, ang pamilyang Pilipino, yan po ang basic unit, ang strength ng ating bansa. Kung ano man ang inyong problema sa pamilya, lalo na tayong mga couple, mag-asawa, huwag po sana tayong mag-surrender. Maawa tayo, mahalin natin ang ating mga anak at apo at walang hiwalayan. Away lang, basta walang hiwalay.